Kasunod ng mga aberya sa tren, gusto na raw ng ating gobyerno na bilhin na lang sa private owner na MRT Holdings ang MRT3 system. Pero giit ng MRT Holdings, hindi sila ang nagpabaya. May report si Cara David. Sa kaliwat ka ng aberya at pagkahaba-haba ng pila sa MRT araw-araw, sino ba naman ang hindi mapeperwisyo? Lalo pat ang MRT na sana ang pinakamura at pinakamabilis na transportasyon para sa masa. Pero kahit bugbog na sa batikos ang gobyerno mula sa mga nanggagalaiting commuter, tila wala pa ring maaninag na agarang solusyon. Ang sinisisi ni Senador Chis Escudero ang kapabayaan di umano ng pribadong may-ari ng MRT na kapartner ng gobyerno, ang Metro Holdings. Sa ilalim kasi ng kontrata, tungkulin ng Metro Holdings na pangalagaan at i-upgrade ang MRT. Pero hindi raw ito ginawa ng kumpanya. Kaya ani Escudero, dapat itong kasuhan. Wala ba kayong balak i-demanda ang MRT ko? Clearly, they did not perform on their contract. They are in default. They have not been doing all of this. Pero sagot ng MRT Holdings, hindi silang dapat sisihin at wala silang nilabag sa kanilang kontrata. Paulit-ulit naman daw silang nagsusumite ng mga proposal noon para i-upgrade ang MRT. Pero hindi umano ito inaprubahan ng mga nagdaang administrasyon. 12 taon nang walang isinasagawang upgrade sa MRT. Kami ang gagastos, but they have to approve it. It has to be negotiated. We cannot do it unilaterally. They have to approve the proposal. Dagdag pa ng MRT Holdings, wala naman daw problema sa MRT noong ang kumpanyang Sumitomo pa ang may hawak ng maintenance contract nito. Nagsimula raw ang mga problema noong napaso na ang kontrata noong October 2012. Mula raw noon ang Department of Transportation and Communications na ang kumuha ng maintenance provider. Una na ang PH Trams. Matatanda ang naging kontrobersyal ang PH Trams matapos maungkat kamakailan na ang isa sa mga dating incorporator nito ay ang tiyuhin ng asawa ng nagbitiw na general manager ng MRT na si Alvi Tangcol III. Una nang iginiit ni Vitangcol na wala na sa PH Trams ang kanyang tiyuhin nang igawad dito ang kontrata. Duda rin daw ang MRT Holdings kung uubra ang 48 bagon na binili kamakailan ng DOTC. Ang main issue naman talaga ng MRT Holdings dyan is compatibility. Because you will introduce a new trains into a system that is manufactured by another company. Dahil sa sunod-sunod na aberya sa MRT, gusto ngayon ng gobyerno na bilhin na lang ang MRT3 system mula sa MRT Holdings. 53 billion pesos ang panukalang buyout price na masyado raw maliit ayon sa MRT Holdings. Kahapon, tumirik na naman ang northbound train ng MRT dahil sa nagkaaberyang point mechanism. Paliwanag ng pamunuan ng MRT, kinailangang ihinto ang biyahe matapos magkaproblema sa paglilipat ng linya ng tren. Kanina, ang tren naman ng LRT-1 ang tumirik dahil sa nagkaaberyang circuit breaker. Cara David, GMA News.